beloved Boss Mike Cervera. Yo, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Opo, kung bago po kayo sa aking channel, huwag niyo po kakalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ano po, mga kababayan? At eto na nga, dumadali na naman itong mga kandidato, mga kababayan, ng PDP. Isa na nga ho rito, yung si Bondok, mga kababayan. Yan, ating alamin kung ano naman yung pinaglalaban nito, mga kababayan, sapagkat hindi ko na malaman kung anong drama pa ang pwede nilang gawin para maipanalo pa nila yung kanilang sarili at yung buong slate nila, mga kababayan. So, eto na, pakinggan ho natin, mga kababayan. Ano? Pasok, eto na. Kung hindi nyo lang po bobotohin yung Duterte, huwag nyo na po ako'y boto. Hindi po ako nagdadrama ha, at hindi po yan campaign. Inuunahan pa niya, defensive. Hindi daw drama at hindi daw campaign. So, anong ginagawa niya? So, hindi kampanya yan. Oo, hindi pa nga kampanya, hindi yan pang, pamumulitika, ganun ba? Pero nasa harap ka ng maraming tao at nasa entablado. Grabe, no? Iba talaga bang uto itong mga ito. Tuloy. Gimmick. Alam nyo ko bakit? Hindi daw gimmick. Sige. Bakit? Useless. Tama. Kasi po, ang Senado po, tungkol sa numero. Okay. Nandyan po ang idol ko, Senator Bato de la Rosa. Nilabanan ng mga adik. Nilabanan, pinatay lang. Di ba? Oo. Di ba pwede naman kasing labanan tulad ng paglaban ni Pangulong Bongbong Marcos sa droga nang walang mamamatay. Di po ba, mga kababayan? Kaso nga, alam naman natin na itong mga ito, yung diskarte para masolusyonan ang problema, kailangan daw pumatay ng pumatay. Okay, tuloy. Bakit? Galit na galit. Tama! Mali. Bilang pulis. Sa Senado, sila ni Bongo, Senator Bongo, malasakit. Tama! Malasakit na ginawa lang para kunyari nagmamalasakit. Di ba, mga kababayan? Yung malasakit, sisip-sip sa DSWD, sisip-sip sa PCSO, tapos kunyari yun ang itutulong nila. Minsan, kadalasan, mga kababayan, ibibigay ka pa nila o i-endorso ka pa nila sa DSWD at sa PCSO. Ganon yung ginagawa ni Bongo. Tapos, siya yung bida. Siyempre, matulungin ang tingin ng madla. Sige, tuloy. Senator Robin, nandun pa. In 3 years pa ulit yan pang re-election. Tama! Oo, kasi nag-number 1 yan noon eh. Maraming nabudol. O, sino pa kakampi natin doon? Ana? Sino pa? Oh. Sino pa alam nyo na hindi papa-impeach si BP Sara? So, kita nyo, mga kababayan, sino pa ang kakampi natin doon? Sino pa ang alam nyo na hindi ipapa-impeach si Sara? Kita nyo, tumatakbo lang ito, mga kababayan, dahil lang kay Sara at dahil lang kay Duterte. Hindi po para sa mga Pilipino ito eh. Ano po, mga kababayan? Para lang po sa kanilang partido at para lang po sa kanilang mga kasama. Yung po maliwanag dyan, mga kababayan. Kita nyo naman, galing na sa bunganga. Sino pa? Kanino pa kayo nagtitiwala doon? Yung buong buo. O, kita nyo, naninira pa. Wala, di ba? Wala daw, mga kababayan. So, wala siya tiwala kay Jinggoy. Walang tiwala kay Cayetano, kay Alan, Peter. At kanino pa? Kay Villar. At kanino pa? Kay Chis Escudero, kay Subiri, at marami pang iba, mga kababayan. Walang tiwala yan. Aloy! Alam niyo po, yung impeachment na yan, alam niyo kung paano ba impeachment gumagana? Oo, alam namin. Oo, yan lang yung mga nakikinig sa'yo ang hindi alam. Kaya ipaliwanag mo maigi para nila
paliwanag mo maigi para matutunan naman nila. Tuloy. Nyo, galing sa lower house, iakyat yan sa Senado. Pagdating sa Senado, kailangan nila ng 2/3 para ma-impeach. Meaning, sa 24 na senador, 16 senators tanggal si Sara. 16. Ah. Kaya yung natitirang 8, dagdagan mo lang ng isa, wala ng impeachment. Nako! So, tumatakbo nga kayo para sa pagtigil lang sa impeachment ni Sara, ganun ba? So ngayon mga kababayan, kayo, ano masasabi nyo? Kung etong mga PDP talaga ayon na sa kanya, ay mga kababayan, kailangan nilang manalo para mahadlangan yung impeachment trial ni Sara. Para hindi ito mga kababayan matanggal sa pagka-vice presidente at tuluyan ng hindi makatakbo pa sa kahit anong posisyon kasi nga marami siyang issue ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Tuloy. Eh di dalawa na idagdag nyo, 8 plus 2 na, Duterte! Ah, Tama? Duterte daw. Duterte batuten. Lang niya, pinipilit talaga nila. Duterte. Ayos Meron na kayong alam na pa Duterte na. Dati Duterte lang Ngayon Duterte na lang. Nabawasan na ng 20. Nabawasan na ng 20 kasi yung presyo ng bigas, 20 na lang. Di ba? From Duterte to Duterte. So mga kababayan, 10! Kaya mga kababayan. Tuloy. Ito po ang aking request sa inyo, third point na sinasabi ko. Kung hindi nyo rin po iboboto yung buong Duterte, okay na po. Akala mo naman talaga pumapasok siya sa survey. Magganyan ka kung ikaw ay pumapasok sa survey. O kaya sabihin mo yan kay Bongo at saka kay Bato. Sabihin nila yan, sinasabi mo. Sabihin ni Bato, kung hindi nyo na lang iboboto ang Duterte, wag na ho akong iboto. Ayan nga, sabihin mo nga kay Bato, kay Bongo, yan. Di ba? Si Bongo ang mayroong karapatan na magsabi niyan sapagkat pumapasok sa Magic 12 yan. Di mo ba? Eto. Siyempre, mga kababayan, alam nyo na yan. Di ba? Kaya mga kababayan, maliwanag na maliwanag dito sa paliwanag neto na talagang mga kababayan, ang kanilang partido ay para lang sa mga Duterte, hindi po para ito sa sambayan ng Pilipino. Kaya wag na kayong umasa kung manalo man ang membro ng PDP ay magsiservisyo. Wag na kayong umasa dyan. Di ba? Nasaan nyo pa ba? Di ba? Tulad yan, mga kababayan. Kailangan daw lang nila na manalo para saan? Para mahadlangan ang maaring pagkatanggal ni Sara Duterte bilang Vice Presidente. So, mga kababayan, ano po masasabi nyo rito? Paki-comment naman. At sa mga comment po ninyo, binabasa ko po yan. Ano po? At bago tayo maghiwa-hiwalay, huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Laging nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike,